Great day mga kaboses! Welcome sa mga kwento ni Pocholo, ang audiobook kung saan ang simpleng kwento ng ordinaryong Pilipino ay nagiging extraordinary sa puso ng bawat tagapakinig. Ako si The Voice Master at gaya ng lagi kong paalala, do not just be a voice that matters. Kaya relax ka lang, makinig ng mabuti at sabay nating tuklasin ang lakas ng kwento at ang kapangyarihan ng iyong boses. Ito ang Sa Anino ng Krus. Malalakas na katok ang gumambala kay Aram habang abala siya sa pagbibilang ng pilak. Mga piraso ng kayamanang itinatago niya sa kanyang bakal na kahon. Kinabahan siya. Mabilis niyang isinilid ang pilak, isinara ang kahon, at saka nagmamadaling binuksan ang pintuan. Pagbukas niya ay bumungad sa kanya ang pamilyar na mukha. Ngunit ang dating ngiting galak, ngayoy may halong pagkabahala. Rufus, kailan ka pa dumating? Hindi ba't kasama ka ng iyong asawa sa Jericho? Tanong ni Aram. Nagugulumihanan. Umiling si Rufus. Si Sarah lang ang pumunta roon. Sagot niya. Hinahanap niya si Naom. Narinig naming namamalimos siya sa lansangan ng Jericho. Nanlamig si Aram. Si Naom? Ang kapatid mong bulag. Tumango si Rufus, ngunit halata ang bigat sa kanyang puso. Hindi ko kasalanan, Aram. Nagkaroon lang kami ng tampuhan. Maliit na bagay lang naman. Pero umalis siyang hindi nagpapaalam. Mahal na mahal ko ang kapatid kong iyon. Sana'y maunawaan mo. Tinapik ni Aram ang balikat ng kaibigan. Pero bakit ka narito ng ganitong oras ng gabi? Biglang kumislap ang mata ni Rufus. Hindi mo pa ba alam? Nahuli na ang baliw na nagpapanggap na hari ng mga Hudyo. Narinig kong pinalayas ka rin niya sa templo nung isang araw. Talaga? Nahuli siya? Oo, kagabi sa Getsemani. Hala, Rufus, hintayin mo ko. Ngayon ko lang siya mababalikan sa ginawa niya sa akin. Naglakad ang dalawa patungong palasyo ng mataas na pari, kasabay ng dagsa ng tao. Bago pa man sila makarating sa mismong bulwagan, nasalubong nila ang dalawang lalaking humahalakhak. Anong balita riyan sa loob? Tanong ni Rufus. Tumaas ang kilay ng isa, nagtatawa. May Galileong tinanong kung alagad siya ng baliw. Tumanggi, pero tinig niya ay nanginginig. Tumilaok pa ang manok, nakakatawa. Pinilit ng dalawa na sumiksik sa makapal na tao. Naririnig nila ang malulupit na tinig mula sa loob. Manghula ka nga. Sinong lumura sa'yo? Pak! Pak! Sinong sumampal ngayon? Ilang sandali pa, narinig nilang nagsimulang magsalita ang mataas na pari. Ikaw ba ang Kristo? Sabihin mo sa amin. Anak ka ba ng Diyos? Nagsigawan ng madla. Bumaba ang desisyon. Dadalhin ang bihag sa gobernador ng Judea. Umaga. Siksikan ang mga tao sa harap ng palasyo. Lumabas ang gobernador. Malamig ang tingin, parang galit sa lahat ng naroroon. Anong kaso ng taong ito? Tanong niya. Sumigaw ang mga pinuno ng bayan. Nagpapanggap siyang hari, nilalabag ang batas, ipinagbabawal magbayad ng buwis kay Cesar? Humarap ang gobernador sa bihag. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Ngunit sagot ng madla ang sumagot para sa kanya. Ipako sa krus. Patayin. Wala akong nakikitang kasalanan sa kanya. Sagot ng gobernador. Ngunit hindi siya pinakinggan. Sa batas namin, dapat siyang mamatay. Nagpapanggap siyang anak ng Diyos. Muli siyang pumasok. Pagbalik niya, duguan na ang bihag. May koronang tinik. Sugatan, duguan, halos di na makilala. Narito ang lalaki. Sigaw ng gobernador. Ipako siya sa krus. Papawalan ko si Barabas at ito ang ipapako. Si Barabas! Si Barabas ang palayain. Sa wakas, naghugas ng kamay ang gobernador. Kayo ang bahala. Walang sala ang taong ito. Dinala palabas ang bihag. Ipinapasan sa kanya ang mabigat na krus. Hayaan na. Bulalas ni Rufus. Mabuti nga sa kanya. Ayoko nang makita ang mukha niya. Dagdag ni Aram. Kahit pagbuhatin siya ng krus habang buhay. Naglakad ang bihag
Halos di makagalaw, nadapa, naparapa, ngunit patuloy pa rin sa paglakad. Sa gilid ng daan, may mga babaeng umiiyak, pinapahiran ang kanyang mukha. Anong ginagawa ng mga babaeng yan? Tanong ni Aram. Mga hangal! Sigaw ni Rufus. Ngunit di natinag ang mga babae. Ang luha nila'y nahahalo sa dugong tumatagas mula sa sugatang lalaki. Muling nadapa ang bihag. Hagupitin niyo! Utos ni Rufus sa mga kawal. At biglang isang tinig ang sumigaw. Rufus! Napalingon siya. Si Sarah, ang kanyang asawa. Kasama niya si Naum, ang kapatid niyang bulag, na ngayoy nakakakita na. Rufus! Luha ang wika ni Sarah. Anong nangyari sa'yo? Tumitig si Rufus sa kapatid. Naum, nakakakita ka na? Tumango si Naum, mahigpit ang yakap. Ang guro ang nagbigay ng paningin ko. Ang nilalait mo, ang sinaktan mo, siya ang tumulong sa akin. Natigilan si Rufus. Parang biglang natanggal ang takip sa kanyang puso. Nanlambot siya. Hindi siya makapagsalita. Narinig niya si Sarah. Nakita ko siya sa Jericho. Pinagaling ang mga bulag. Pinatawad ang mga makasalanan. Rufus, Dagdag ni Naum. kung nakita mo lang nang tinawag ko siya at tinanong niya ako, ano ang nais mo? Sagot ko'y, gusto kong makakita. At sa isang salita lang, liwanag ang bumalot sa akin. Nag-umapaw ang luha sa mata ni Rufus. Sinampal ko siya. Inalipusta ko siya. Pinili ko si Barabas kaysa sa kanya. Parang bata siyang napaluhod. Lumuluha, nangihingi ng tawad. Tumangis ka. Bulong ni Sarah. Maniwala ka sa kanya. Naghahanap siya ng nawawala at inililigtas niya ang makasalanan. Sa di kalayuan, umakyat na sa gulod ang grupo ng mga tao. Sa gitna ng sigawan, sa gitna ng kalbaryo, 3 kaluluwang nagsisisi ang naiwan. Lumuluhod sa alabok, nakatingala sa langit, at umaasang muli silang mapapatawad. Sa ilalim ng ilaw ng lamparang dilaw, may batang tahimik nagbabasa ng himala. Mga pahinang may tinta ng kababalaghan, bayanit halimaw, ligaw na pag-ibig at kasawian. Sa bawat liko ng kwento. At diyan nagtatapos ang isa na namang kwento rito sa mga kwento ni Pocholo. Ito si The Voice Master na nagpapaalala. Voice is not just sound, it's power, it's purpose. Hanggang sa susunod pang mga kwento, kaboses! Ito